Hello, comics people! Hello, 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 comics people! Ilan ang araw na ba? 3 days na lang ba? Pasko na? O 4? 4 days na lang, Pasko na. Ayan. Hello, comics people! Ako si Mel Kasipit and Yes. welcome to Indie Comics Podcast Live. Kasama ko si Julius Sempio, Firelord, Atomos Comics, and Mick Fajardo. Ayan. So, meron tayong special guest ngayon, pero hindi pa siya. Kasi kapag mga special guest, dapat medyo may konting bitin eh. So, mamaya papakilala natin siya. But before that, let's i-share natin yung live link nasa Indie Comics Podcast Facebook page. Habang sinishare namin itong link, remind ko lang sa lahat na ang Indie Comics Podcast ay nasa YouTube. So please like and subscribe sa mga kakilala nyong mahilig sa comics, interested sa comics, gustong mag-comics, gustong magka-love life ng comics creator. Yan. I-share nyo Yo. sa kanilang lahat. Kaya na pala si guest natin eh. Ayan, hello GN. Musta ka Mhm. naman? Mm-mm. Ayos lang. Ito, Oo. busy. Yes. Introduce ko si GN. Meron siyang prepare na introduction. Wow. James Wolf, mamaya pag-usapan natin yan. AKA GN Santiago Ochoa, formerly a nightlife professional, working as a photographer, nightclub promoter, and manager on various nightlife establishments. Currently, one of the co-founder of Pulsar Press Comics, a publishing company comprised of independent comic creators. Ayan. So welcome to the show, GN, Good James evening sa Wolf. mga nanonood sa atin ngayon. Mm-mm. Ayan. Okay, GN, Mm. wag na nating pagligoy-ligoyin. Bakit James Wolf? Ayun, yung James Wolf kasi, yun yung ano ko dati, yun yung talagang pen name na balak kong gamitin dati. Siguro mga ano pa yan, 2005. Bale yung James kasi, yun yung Santiago yan another form of Spanish, Santiago siya. Tapos yung Wolf nung ni-research ko dati, Basque siya ng yung Ochoa, Basque siya for wolf. So, yun yung ginawa kong yun yung naisip kong name that time. Ni-stylize ko lang, nilagyan ko ng E para medyo hindi kakaiba. Yun lang. Mm. Yun yung so parang inisip ko, gamitin ko kaya to ngayon kasi total rebrand parang para maiba lang kasi magla-launch kami ng officially as a publishing company yung Pulsar next year. Hopefully matapos na yung processing this December para in time maka-register na kami sa mga events next year as tapos pag naghanap ng documents may maipe-present na kami. Mm-mm. Ayun. Okay, so nabanggit mo yung Pulsar Press Comics. Mm. Official na ba to? Naka-register na kayo o Ano pa, yung nilalakad pa? nilalakad pa, pero ano na yun, bayad na yung tawag dito, yung processing fee sa SEC. Bale, may maglalakad lang na startup na accounting firm para mapabilis yung process. So, yun naman yung madali doon. Kasi kung kami maglalakad, tapos ang daming events, ang dami pang ganap, tapos may mga ginagawa pa kaming mga comics at mga titles, medyo matatagalan. So, yun yung napagkasunduan na namin na mag-hire na kami ng service para mapabilis yung So process. meron kayong parang ang tawag dito, retainer o secretary, ganun ba 'yon? Parang actually accounting firm. Bale, na-meet ko yung founder neto before nung 2023 sa isang startup event. So, nung time na yun, ano ko noon, mixed pop pa yung hawak ko noon. Mixed pop pa. Mm. Tapos, ayun nga, parang, hindi, sinamantala ko na yung event. Nag-consult ako, sabi nga daw, mag-OPC daw, kaysa sole proprietorship, or kung may mga kasama daw, mag-incorporate na. Tapos, hindi Mm. naman din daw ganun kamahal yung tapos yung taxes naman daw, pwede naman daw magawa ng paraan kasi merong
meron nga daw tinatawag na micro business something na parang pag yung earnings mo at saka yung capital mo is below 3 million ata yun. Mm. So, ayun, parang exempt ka sa mga taxes na Oo. mabibigat. Ayun. Okay. Medyo ano na yan, medyo nasa business side, registration. Ayan. Yes. Pero ang i-feature natin dito ay si James Wolf na GN. So, Mick, ikaw ba kasama ka sa Pulsar Press? Kasi alam ko si Julius, isa siya sa mga ano eh. Hindi. Hindi. Pero si Julius yung parang kakulab mo rin madalas, di ba? Lately, hindi rin masyado kasi medyo off the grid ako lately pero it's not Ayun. about so Sige. Kausapin natin si Technically, Julius. Technically si Julius. sa Thomas sa KJC, si Nick. Sa Atomos, so magkaiba yung Tatlong Atomos, hari. iba. Tatlong hari. Oo. So Julius and GN, bakit Pulsar Press? Iba ba ito sa Atomos Publishing? And, And yung Pulsar Press kasi parang siya yung yung main group, parang umbrella, parang Image Comics. Kumbaga, merong si Julius, si Wildstorm. Ayan, tapos ako si Todd McFarlane, si Namao, yung Top Cow, ganun. Parang ganun yung niya, parang iba-ibang groups, iba-ibang collectives, tapos magsasama sa isang publishing banner, bali si Pulsar Press yun. So independent pa rin yung namin, yung creative pag creatively speaking, independent yung projects namin. Pero ang maganda doon kasi merong chance of collaboration, mas madaling pwedeng gumawa ng crossover, gumawa ng mga ganyan, mga creative projects na makakapag-promote pa ng mga comics. So, okay. So, Pulsar Press, nung nandito, tapos sa baba niya, yung Atomos, ganyan, tapos yung mga iba. Sina Rainbow Pages, si Eventual Empire, si KMX, yan yung mga kami parang equivalent ng Image 7 kasi 7 kami, tapos kasama pa namin si Ray Cosen. Oo nga. So si Ray Cosen, siyempre, meron na siyang sariling pina-publish na kanya din eh. So magiging under din siya nung Pulsar Press. Yung mga ibang projects niya, ipapasok niya sa Pulsar Press. Yun naman yung namin, hindi kami kumbaga hindi kami exclusively, kumbaga kung ano lang yung pwede namin ipili na ipasok sa sa Pulsar Press, yun yung ipapasok namin. So we can do projects outside. Kunyari si Comiket, kinuha kami para gumawa ng comics. Pwede kaming gumawa ng comics para sa kanila. Ganun. Okay. Bago tayo tumuloy, ibatiin muna natin yung mga nanonood sa atin. Si Miss Amg Love, yan, kamusta dyan sa Japan? All the way from Japan. Konnichiwa, konbanwa. Konbanwa yata yung good evening, no? Yan. Okay, so, ano yung thought process, Julius and GN? Bakit kailangang magkaroon ng Pulsar Press? Kung meron naman ng Atomos, kung meron naman ng Mix, bakit kailangan nyo pang gawin yung Pulsar Press? Paano yung thought process nun? Nangyari yan nung nasa kami, rights selling training dun sa sa podium na bago mag-take off. So parang lagi kasi namin nagiging problema yung pangalan na gagamitin. Kunyari, pag magkakasama kami, anong pangalan yung gagamitin natin sa sa table? Kasi parang usually mix, tapos Exatomos, tapos minsan tatlo kami. May character limit minsan yung mga yung mga forms. So parang isipin natin hindi kasya masyadong mahaba. Hindi kasya. Ngayon, usually ginagamit namin mix, pero kasi parang kasi total ako din naman yung nagpe-print, tsaka yung parang yung naglalabas ng nila, nag-distribute din ng prints nila pag ako lang mag-isa. Pero ang sabi ko, mas identified kasi sa akin yung mix. So parang
let's come up with a name na mapagkakasunduan nating tatlo. Kasi kami actually ang original talagang founders ng ng Mix, kami si Julius saka si Mau. Kasi kami tatlong madalas na nagkakasama sa mga sa mga events like sa Super Manila ganyan. So parang total may something in common din sa mga titles namin, which is sci-fi. Si Julius may fantasy, pero din, science leaning naman yung niya. So parang okay, sige, ChatGPT suggest names for a sci-fi publishing so wala akong nagustuhan. So si Gemini naman, tinanong ko naman si Gemini. So sa mga number 1 suggestion, Pulsar Press yung lumabas. So edi sinabi ko kay Julius, anong sa tingin mo? What do you think? Ayan. Okay naman daw. Walang problema. So, ayun na. Nag-stick na. Pinanindigan na namin. Tapos, nung pick-off, inano na namin, we made it official na we're using, moving forward, Pulsar Press na yung gagamitin namin. Okay. Ayan. So, more power. Sana magtuloy-tuloy yung mga ginagawa niyong projects sa as Pulsar Press. Ayan. Batiin natin si Ray Magbanwa. Good evening, Yes. Pose. Ayan, si Big Boss Ray. Ayan. Idol. Big Boss. Oo. Idol. Kaka-interview lang natin kay Ray nung isang araw. And also shout out kay kay Rani Dayo. Siya yung creator ng Tinay Pinay. Minute ni Ray Magbanwa. And excited tayo diyan sa magiging kalalabasan ng pagkikita nila. Ayan. Binabasa ko yun nung time na sa Funny Comics. Ikaw ba, Mick, nagbabasa ka ba ng Funny Comics noon? Or Favorite ko yung Pinay, tsaka yung Dragon Kid. Dragon Kid. Parang parody ng Dragon Ball. Dragon Ball. Saka si Eknok. Yung kakasabay yung mga yun. Oo. Nung time na yun yung mga 90s na Funny Comics na no? Eklok na naabutan ko Eklok. Eklok pala, Eklok. Oh. Eklok pala, sorry. Hindi pala Eknok, iba pala. Una si Nick Nok. Nick Nok. Oo. Tapos Eklok. Naging Eklok. Kasi Sure, yung tatay at nanay ni Nick Nok, kamukha ni ni Marcos saka ni Imelda yun Oo. Maganda sana na may i-feature yung mga binabasa natin noon ng mga creators kasi sila yung parang close to home sa atin na creators ngayon, tas yun yung mga binabasa natin noon. Yung mga old masters kasi medyo malayo na hindi na natin sila naabutan, 'di ba? Nung nagbasa tayo, tapos na yung nila, yung run nila sa local comics. Shout out sa mga nanonood, Francis John Haro, magandang gabi. From KMX. Oo. Tapos si Joe Doe. Tama ba? Joe Doe. Agdepa. Good evening. Ayan. Okay, GN. Bigyan mo kami ng short history. Paano ka na-involve sa comics? Nabanggit mo dun sa introduction na part ka ng nightlife, mga events, ganyan. Pero paano nagsimula yung history mo sa comics? Nung bata ka ba, nagbabasa ka na ng comics? Or Actually, childhood dream ko na din talaga gumawa ng comics. Mga grade, mga grade 2. Ang ginagawa ko pa noon, kung naalala nyo yung Pinoy Thriller, ako kung pinangalan kasi pa yun mga 1986, grade 2 ako noon. Paborito kong panoorin, Pinoy Thriller. Tapos, ginagawa ko siyang kung ano yung naaalala ko sa episode na yon, gagawin kong comics, pero mga cast ko, kasi hindi pa ako marunong mag-drawing ng tao noon So, pero nakakagawa ako ng mga anthropomorphic na mga hayop. So, sila yung mga sila yung mga characters ko. So, medyo weird siya kasi parang may manananggal, tapos rhino yung character. Tapos yun nga, may yung tikbalang ko, zebra, ganun. Parang ganun yung Tapos gumagawa ako din ng tapos gumagawa rin ako sa sariling horror na comics noon, mga scripts based dun sa mga ibang nababasa ko din na na horror comics at the time. Hindi lang kasi minsan replay
replay si Pinoy Thriller eh. So, ayun. Tapos minsan, kasabay niya yung Regal Shocker. Pero, mas ano kasi, parang mas leaning ako sa Pinoy Thriller kasi grabe yung ano niya eh. Grabe yung takot niya eh. Pag pinanonood mo eh. Medyo creepy talaga yung nagsistick sa'yo nung bata pa. Eventually, one thing led to another. Natuto ako mag-drawing ng tao. And then, kaya ako napunta sa sa Gimika nung nung college, gumraduate ako, parang ang lapit lang namin sa sa Malate. So, lapit lang ng mga gimikan doon. Parang doon kami usually dati parang lang, inuman lang, ganyan. Tapos biglang may lumapit sa amin na babae, ganyan. Invite kayo ng mga kaibigan nyo, yung mga nakikilala nyo sa chat yan, invite na dito. Bigyan ko tapos parang bigyan namin kayo ng commission sa sa bawat guest na maidala nyo. So, yun yung doon nagsimula. And then eventually, nakalimutan ko na yung mundo ng pagko-comics. Pero yun nga, nung 2005, medyo medyo parang nagkaroon ako ng personal crisis noon. Tumigil muna ako sa gimikan. And then nakilala ko online sino ba to? Sa Toycon siya si Azrael. So nag-email siya kasi parang naghahanap ng web host. And then yun nga parang pinapa-register sa akin yung toyconph.com na domain. So ni-register ko. Ako yung nag-host din for the first year ng 2005. Then nakita ko sa site ng Toycon na mention din yung Comic-Con na binibuild niya yung Comic-Con. So parang inisip ko bakit kay Azrael, sabi ko gusto ba nila magkaroon ng website? Wala pa akong kilala sa kanila, parang ang ko lang nun si Azrael lang talaga. Parang tulay. So, natuwa naman daw sila Toycon na parang sina Comic-Con na yun nga parang for free ganyan. Tapos sabi ko kung sino yung website, sila na bahala, basta yung domain, yung password and everything, ako na yung sasagot. So for the first year, ako yung nag-host sa Comic-Con. Nasabi ko na din to kay John before, comiccon.com pa yon. Hindi lang yung 2006, nawalan lang ako ng contact kila Azrael, kila John sa Comic-Con. Kaya ayun, nawala na lang bigla yung comiccon.com, pero eventually naging .org na siya. Kasi parang nung tinatry kong i-renew yung domain, parang na-squat yata siya. Oo. Ganun yun eh. Pag binitawan mo yung isang domain, may kukuha, tapos bibilin mo sa kanila ng mas mahal. Oo, ganun yung nangyari dun eh, nung time na yun. So, ayun, tapos eventually bumalik ulit ako sa sa nightlife. Then medyo syempre tumatanda na pagdating ng mga 2018, parang ayoko nang gumimik. Na-anxiety attack na ako, parang sa sobrang dami ng crowd, ng tao, parang hindi ko na yung ingay, hindi na kaya, hindi ko na rin kaya. So ginawa ko parang nag-invest ako sa art. And then sabi sa akin, mag-digital ka na lang. Kaysa kasi ganun din naman i-scan mo yan, ganyan. So nag-iisip ako, di nakita ko may mga advertisement sa YouTube na about XP Pen, yung Wacom, Huion, ganyan. Parang tinignan ko ba okay ito ah. So ayun, from there, nag-ipon ako, then bumili ko ng tablet na XP Pen, then nag-start na ako mag-explore ulit. Parang ko ulit yung skills ko. Sabi ko, kaya ko pa ba mag-drawing, ganyan. So, ayun, thankfully, kaya pa naman. So, medyo kailangan ko lang pag-practicean pa ng konti yung mga bagong software at the time. Nung around, Comic-Con Grande 2018, parang dumalaw ako for the first time, tapos tinignan ko yung scene, parang yun, nakilala ko sila
sila Sir Paul, sila Sir Lyndon personally, si Sir Jerry. Yung pa lang yung mga kilala ko noon eh. Pero alam ko sina Julius nandun. Si Chuck nakausap ko pa. Hindi ko alam siya pala yung ano. Parang naalala ko siya kasi sa ano yung akala ko kambal sila dati ni Julius. Kasi magkasama sila sa table dun eh. Yun yung mga core memory ko dati. Yung hindi pa unknown pa ako. At the time, part pa ako ng isang group online. Yung webcom, kasama isa pa ako sa mga admin doon kasi puro mga ano yun eh. Nung time na yon, puro mga nagsisimulang mga beginner creators yung mga nandoon. Tapos pero nandoon na rin yung mga yung mga hindi ko alam na mga bigatin pala, sila Juan, sila Skate nandun, sila Windale, si Mau nandun na rin. And then sino pa? Ayun, basta yun, yung mga yun, si Nino, yun yung tapos yun nga parang nagkaroon ng opportunity si Nino na mag-table sa Summer Comic Con. Wala siya kasama. Sabi ko, sige, sama ako. Walang problem. Total, patapos na ako sa comics ko, papaprint ko na lang. And then yun na. Biglang within 6 months, nakapag-table na ako kagad na wala pa masyadong kaalam-alam sa scene. Pero noong time na yun, parang habang umiikot ako sa mga pag may chance ako umiikot, nakikilala ko yung mga ibang works. Ganyan. So, marami rin ako nabili nung unang Comic-Con ko. So, tinignan ko yung work, sabi ko, ayos pala yung mga stories na 'to, hindi yung typical superhero na lang. Kumbaga may mga iba-ibang genre na pinag-uusapan. So, Comic-Con yung una mong event, hindi Comic-Con or other events? Comic-Con. Summer Comic-Con 2019. Then, Indicate, then yun na, yung Comic-Con Grande na doon na ako doon ko na naisipan magpasikat kasi parang sabi ko wala nang bumibili ng comics ko. Gumawa kaya ako ng ad na yung ad na medyo magaan sa kanila, yung magkakaroon ng recall sa kanila. So ginamit ko yung kay Ariana Grande na Break Free. Kala ko sa Force. Ayun. Dahil doon may mga na-curious, sino ba yung nagpapatugtog lagi ng Break Free? Kanino bang comics? Hindi, nalaman nila yung Anong reaction mo, GN, nung first time mong pumasok sa Comic-Con? From outside na hindi mo pa masyadong alam na may comics pa na ganitong event. Anong una mong reaction nung pumasok ka sa Comic-Con event? Na culture shock din talaga ako noon kasi iniisip ko parang wala na talaga eh. Kasi ang unang exposure ko ulit sa comics nung time na bumalik ako, puro mga web comics na, mga webtoon, sa mga online platforms na hindi ko alam na ang lakas pa rin ng print. Sabi ko, bakit ganito ang daming tao? Tapos may mga naalala ko nung Comic-Con Grande na yun, ang daming nasa labas nakaupo lang binabasa yung mga comics nila. Yun yung mga team labas. So, ayun, yun yung medyo parang kaya na-entice ako lalong gumawa ng mag-print na comics. Ano yung title na una mong nilabas? Yung yung Raid Force. Yung Raid Force na may aswang na kano. Ayan, yan yung yan na yung modern last iteration niya. Pero yung unang iteration niya yung alam ko si Gio meron nun eh. Ayan, bago natin ituloy, mag-hi tayo sa mga nanonood. Si Ali Kilantang. Ayan, hello. Hello, madam. Si Mau. Saka si Mau. Good evening. Maraming ay. Fellow co-founder. Oo. Ayan, Si Mau. mga Pulsar Press represent. Ayun. So, paano naman kayo naging connected ni Julius? Paano mo nakilala si Julius? Noong comic spot. Yung hawak ko yung comic spot. Si Julius yung
laging nagre-report pag may may problema yung site. Laging mag-PPM yan sa page na may virus, ganyan, may na-hack daw. So, pag may mga bugs, siya yung madalas nagre-report. So, then nung medyo okay na yung site, nag-register din siya, yun nga, na-discover ko yung Atomos. And then tapos nung sila ang mga humawak na ng printing ko doon, sila say, doon na nagpa-print sila Atomos sa mixed pub na. Nung mixed pub na kami. Ayun. And then nakilala ko si Julius for the first time nung Comiket October 2022. Para sabi ko parang si Julius to. Tapos nakita ko yung mga pinrint nga na Atomos. So, yun. Tapos andun din yung kasi kami din nag-print dati nung unang version, yung unang na maghilom na colored ni Mick. Nung time na yun, wala na yata si Mick Caps. Pero nakita ko pa yung prints namin doon. So, ayun, yun yung ang alam ko, magka-table silang dalawa nun sa Comiket. Then yun, doon ko na nakausap si Jules. And then from there on, parang sunod-sunod na. And then yun nga, parang nagkaroon na kami ng opportunity sumali sa Philippine Book Festival. Naghanap ako ng kasama. So mabuti naman si Julius at si Mau si Mau din, ako yung nagpiprint din ng So mga customer ko sila dati. Nabanggit mo kanina, Julius, GN, yung Comic Spot na isa sa mga platform na pwedeng mag-upload ng mga comics, 'di ba? Kwento mo kung bakit mo siya natatag, paano mo siya na-create, at ano yung mga challenges at bakit nawala na siya? Bakit ganun? Kasi originally yung Comic Spot parang lang siya parang experimental lang siya talaga. So parang ang unang ginawa ko is parang i-convert sa PDF yung mga comics, yung mga printed comics, tapos ibenta online. Parang medyo parang it wasn't met with, hindi maganda yung naging reception niya. Ang daming nagsasabi na ang daw ng hatian masyadong kasi 60% goes to the creator, 40% goes to the development of the website, Comic Spot. So parang okay, sige. Ayaw nyo, diwag. Parang wala namang pilitan kasi experiment lang. And then yun nga, that time may kasabay pa kaming online platform, si Webcom, na meron having their own challenges as a platform na medyo daw, parang yung iba nahihirapan gamitin, ganyan. So kailangan pa ng assistance ng admin. So inisip ko, bakit hindi ako gumawa ng sariling version ko? Kasi ito naman yung tinatrabaho ko nung 2019 pa, na yun nga lang, hindi ko pa masyadong inaano sa kasi ako lang mag-isa noon na nagde-develop ng site . So at the time, kasabay ko rin gumawa ng comic. So hindi ko masyado siyang natututukan. So wala pa akong idea sa mga ibang mga features noon. So pero nung nagka-pandemic, nagkaroon ako ng time paano siya aralin. So mga naging so yun nga, nakapag-develop ako ng nakasecure ako ng license sa isang software na pwedeng gumawa ng mga parang social network siya. Kasi kung naalala nyo, parang Facebook na webtoon yung style ng Comic Spot dati. So, yun yung yun yung isang challenge. Yung license niya medyo mahal and kailangan mong i-renew annually. Unless gagamit ka ng nulled version or pirated version. Ang risk naman doon is madaling ma-hack. Tapos, syempre, nagbebenta ka pa ng comics online, ng mga services online. Medyo sensitive data yung pwedeng makuha. So, yun yung medyo iningatan namin na kaya as much as possible, mag-secure kami ng lahat ng gagamitin namin for the website may bayad. Pero, ayun, yun yung isang challenge. Yung hosting niya, yung magastos. So, hindi namin
Hindi na-sustain. Hindi namin kaya ma-sustain. So, pero ang maganda kasi doon na-experiment namin what works for the for the comics local comics community sa mga local online platforms. Kung ano yung nagwo-work kasi nag-introduce kami ng monetization, hindi rin pumapatok. So kahit na tinry din ng isang website, ayaw din as far as I know, hindi rin siya umuusog. So ayun, nagsara din yung website na yun. So, parang in advance nakita ko na kung ano yung pwedeng mangyari. Yun yung naging magandang doon. Yun yung naging magandang effect no na parang nung etong isang website ginagamit na yun. Sabi ko, just go, good luck. Ginawa ko na yan, di yan parang pero I want the other sites to work kasi parang baka doon ko makita kung saan ako nagkulang. Pero ayun, parang I realized na wala, hindi talaga siya viable dito sa atin. Mas okay na sa webtoon or mag-stick na lang sila sa tapas, wag na yung sa mga local version. Pero for now, ang ang matatag sa kanila lahat is Kudlis. Kudlis yung pinaka-okay na online platform ngayon na meron ding presence sa mga conventions kasi may mga printed books din sila. So, shout out kila Chisel and company sa mga friends namin sa Kudlis. Yan yung sila yung pinaka parang okay sa kanila lahat ngayon. Si Webcom pa rin? Active pa rin ba yung Webcom? O wala na din? Si Webcom, alam ko active pero banned kasi ko doon. Banned ako doon. Si Julius nandun. Yun yung yun yung spy ko. Hindi, joke lang. Baka sabihin spy ko talaga. Ano yan si Julius? Mabait yan. Bago tayo mag-continue, let's greet our viewers. Marvin Lopez, good evening. Yes. Marvin Lopez, listening while making comics. Yan. Sa mga mga followers namin na loyal. Mahirap kasi yung nanonood ka tapos nagdo-drawing ka din eh. Hindi ka makapag-concentrate. Toby Abad, good evening. Salingkit lang po. Yan, Toby. Saka si Jonas Lechuga. Okay. So, GN, knowing what you know now, ano yung mga babaguhin mo kung sakali? Ito theoretical lang. Gagawa ka ulit ng platform para mag-upload ng mga comics yung local community natin. Meron ka bang ideas na para mas ma-improve pa yung ganun klaseng platform? Ayan, total andito si Mick. Alam niya yan, yung user experience kailangan mas streamline. So hindi lang dapat siya maganda tignan, kailangan mabilis siya mag-load sa cellphone, dapat within 2 to 3 seconds dapat pagka-type ng website lalabas na kaagad yung content na dapat hindi pinag-iintay yung mga readers and ganyan. So dapat optimized, mabilis mag-load. Maraming optimizations ang kailangan. At the same time, secure yung platform, hindi madaling ma-hack. So may yun yung mga sakaling bagong Saka at the same time, kailangan may app ka agad. Yun yung kailangan marami kang pera para makapag-develop ng app kasi pag hindi mo na kaagad yung app, hindi mo na i-release kaagad yung app, medyo yung retention niya medyo magda-drag eh. So yun yung naging problema din ng isang website na it took them almost a year or more para mag-release ng app, tapos nung lumabas yung app medyo too late na, parang hindi rin nagtagal. Ayun. Ikaw, Mick, ano yung opinion mo about that? Kung sakaling merong isang bago na gagawa ng platform para makapag-upload ng comics yung mga creators, ano sa tingin mo yung magandang gawin? Maliban sa gawing mas mabilis yung website, user experience, ganyan. Hindi ko lang. Hindi. Ngayon kasi marami nag-attempt, di ba? Oo. Siguro yung engagement lang din kailangan nilang tutukan. May make sure na engage yung tao as much as possible. Pero sa akin kasi personally, kung
tatayo ka na lang ng platform, tayo ka na lang for yourself. Wag mo nang isipin yung ibang artist. I don't want to sound selfish, pero kung iisipin mo pa yung ibang tao, ganyan din yung magiging result. Kasi, like, kita naman natin, di ba? Gumawa ka na lang para sa sarili mo. It might I-promote mo work. i-promote mo na lang yung sarili mong comics sa sarili mong platform, website, ganon. Yun naman din, well, yun naman, ewan ko, hindi yun yung, I don't know if that's the right way, pero hindi nag-work for everybody. So, gumawa ka na lang for yourself, di ba? Tingin nyo, dahil sobrang sikat ng tapas, ng webtoon, tingin nyo, bakit hindi nagwo-work sa Pilipinas? Marami namang comics creators dito at maraming mga nasa webtoon at tapas na Pilipino. Tingin nyo, bakit kaya? Ano kayang reason kung bakit hindi nagsasucceed yung ano? Unang-una, sa akin kasi yung kailangan mo ng kailangan mo ng investor na tutulong sa pag-scale ng platform eh. So yung isang platform na na nagkaroon ng investment with another platform, na sikat na platform, kaya nag-scale siya. So kung sa simula ganun yung nangyari, I think it would be different. So parang nag-drag siya nag-stay lang siya as a website, tapos yung marketing niya is limited. Pero kumpara sa amin, okay na siya, mas marami siyang connection and everything. Pero yun nga, medyo limited pa rin, tapos parang nakatutok pa rin sa tingin ko isa pang niyan, nakatutok pa rin siya sa mga sa mga creators, hindi sa mga readers. Yung pa yung isang nag-e-entice siya para magkaroon pa ng creators. So parang hindi balance yung pag-invite sa mga creators saka sa mga readers. So kaya pa rin yung mas nakikilala pa rin yung webtoon tapas, kasi si webtoon more on readers na yung inaano niya eh. Tsaka meron na siyang in-house na gumagawa din ng mga titles, mga hinire nila. So yun yung isa pa. Yung in-house team nila, parang ito lang, konti lang, itong titles lang. Tapos nung binabasa ko pa, sorry to say, hindi ko maintindihan yung takbo ng kwento, parang ang daming too many things going on. So kaya rin siguro hindi rin nagkaroon ng engagement. Ayun. Medyo kasi ang dami, hindi naman tayo nagkukulang sa readers kasi habang halimbawa nagko-commute ako sa LRT, MRT, nakikita ko nagbabasa sila ng webtoon. Tapos before that, bago pa nauso yung webtoon, nakikita ko yung mga ibang kasabay ko sa MRT, nagbabasa sila ng yung mga scan na manga. So hindi talaga tayo nagkukulang sa readers. Maraming nagbabasa. Yung marketing lang talaga, yung exposure lang talaga ng tao sa comics, yung ever since naman yung naging challenge sa atin, na kahit anong gawin natin, may pa rin, parang may bias pa rin sa mga overseas, sa mga foreign content. Pero okay lang kasi pa rin optimistic pa rin naman ako, kasi with events like Comic-Con, Pick-Off, Comic-Con, may readers pa rin na naghahanap ng comics. So ayun, doon mag-focus muna sa mga existing readers. Tapos gumawa ng ways para mag-attract ng bagong readers. Ayun. Sa akin, feeling ko hindi yan. Hindi dahil lack of marketing and such, dahil foreign or feeling ko hindi pa rin enough yung reach or yung access ng tao sa local stuff. Parang sige, nandyan yung mga local content na pwede mong mai-distribute, pero minsan limited lang din yung resources, or limited pa actually lahat. Hindi ko pa nakikita yung talagang growth niya na to reach number of people na hindi talaga aware. So kulang pa sa accessibility.
Marami nang Yun nga, nag-attempt yung access din naman, for example, ng mga yung access na, for example, di ba, yung mga sa mga manga and such, di ba, yun nga, saan ba nag-access yung mga yung mga tao ng mga manga, ng mga, I guess, mga Marvel Disney, mga comics. Online, di ba? Sa mga sites, hindi naman sa mga official sites. Kasi iba siya, syempre, pati sa mga pirated na mga sites. So, kumbaga, although negative yun doon sa side ng creator, na yun nga, syempre, dahil nga pirated yung site na nabasa yung manga nila. On the other hand, nababasa sila ng mga tao, nare-recognize sila, di ba? So, kumbaga, parang double-edged sword siya. Oo nga, hindi ko bigyan creator, pero nagkakaroon ng recognition. Kasi yun nga, mas na-access ng ng mga tao, yung pages mo. As compared sa mga local comics, I doubt kasi na may nag-exist, for example, na pirated versions ng 13 somewhere. Di ba yung mga ganun ng mga So, good for the creator, pero nga, for the exposure nga, sabi nga ni Mick, kulang pa rin talaga sa Si Hotdog Prince na pirate ilang beses na. Oo, saka sumikat. Nakapasa pa ang bahasa version nun. Sumikat nga yung gawa ni Kong dahil sa piracy. Tingin nyo, kailangan ba natin ng parang webtoon dito sa Pilipinas? O wag na lang? Mag-upload na lang tayo sa webtoon tapas ng content kung gusto natin mag-upload online? Kung ako mag-upload ako online, sa Codeless na lang ako mag-upload muna. Kasi so far, sila yung sila yung consistent eh. So, support muna natin yung platform na ngayon. Kasi sila yung merong means. Kung tayo kasi, kung magsisimula sa atin, kailangan ang resources yung unang kailangan natin. And when I mean resources, pera talaga. Kasi medyo yung requirements para magtayo ng platform is very expensive. Hosting pa lang, domain pa lang, cloud, maghahanap ka ng tamang cloud services. Tapos yung bayad sa mga if ever you want to build it from the ground up, yung bayad sa mga developers ng website, yun pa medyo mataas din ang mataas ang rate ng mga yun. So, very intensive. So, either you have resources or you have connections to investors para maglabas ng pera. Ang problema, pag merong nag-invest sa'yo, kailangan maibalik mo, may certain time frame yan na kailangan maibalik mo sa kanila yung in-invest nila sa'yo. Or else, ililiquidate kanila na either i-acquire kanila or kanila, parang sasara nila yung project mo. Which is what happened to the other website na ko nababanggitin. Bago tayo magtuloy, batiin ulit natin yung mga nanonood. Marvin Lopez, active po webcom pero hindi sa convention. Hindi muna sila uma-attend sa mga convention. Meron silang nung nakaraan na nag-trend Merong alam ko webcom yun. So, feeling ko medyo isa sila sa mga na active sa online. Yeah. So, yun din yung sinasabi ko kanina na kung mag-decide kayo na sa online. So, kanya-kanyang paraan na lang din. So, ako ngayon nakikita ko marami nang gustong mag-adapt na mag-webtoon. May mga nakikita na akong mga ibang artist na gumagawa ng comics na naka-pattern na or naka-leaning towards webtoon na yung platform or yung yung layout ng comics nila itself, pa webtoon na yung approach, even pati yung storytelling. So yun, yung yung pag-adapt lang din ganun. Yung bagong release ni Kong, alam ko alam ko webtoon yun unang nilabas tapos parang ni-reformat lang niya into print. Yun yung ang ganda rin yung ganda nung flow nung Kung halimbawa may magtatanong sa inyong new creator, tas tatanungin kayo kung ano yung magandang gawin, mag-upload ng webtoon style na comics o print, ano sa tingin nyo yung mas magandang i-advise? Sa akin kung balak nilang kung magwe-webtoon sila,
tanungin din muna nila kung gusto nilang ma-print din yung gawa nila. Kasi if ever na they want to to transition to print, dapat yung gawa nila at least nasa 300 dpi muna yung nila, i-convert muna nila sa mag-start muna sila as 300 dpi, and then kung i-upload nila, convert nila into JPEG na mas 722 dpi na, para yung optimized na sa web. Kasi kung balak nilang mag-print, tsaka i-keep nila yung mga original files nila, kasi once na mag-decide sila mag-print, dami nilang iuusog na layers niyan para maging optimized sa Hindi so, siya... yun yung i-advise ko. Kung mag-stick kayo sa web, stick to web na lang. Pero consider na may maghahanap ng printed version niya, kasi parang yung printed version ngayon ng mga comics nagiging parang premium item. Si Webtoon, meron siyang imprint na unscrolled, at may mga binebenta na rin sa Comic Odyssey. Meron ako nakitang isang Webtoon na originals na parang printed version na. Hindi kasi pwedeng i-translate ng 1:1 yung originally in-upload sa Webtoon tapos ipiprint. Hindi siya mag-work. Kailangan mo siyang i-redraw, i-reformat. So kasi tinatanong ko yan, yung kaninang tanong ko, kasi yung audience nasa web na eh. Kung magpiprint ka, sobrang limited ng audience mo, kukunti lang makakabasa, yung mga nasa convention lang. Pero kapag i-upload mo sa Webtoon, buong mundo yung pwede mong maging audience, pero marami ka rin competition, hindi rin siya madali. Depende naman sa intention mo yun eh. Katulad ito, may mga comments, yung iba preferred talaga web pa din, yung iba may print pa din. Ako personally print, kasi ever since naman din print pa din yung habol ko, and yung goal ko is basically makapag-publish talaga ng book, as in book talaga, physical. Pero depende kung ano ba yung gut feeling mo. Gusto mo ba mang web? Gusto mo ba sumikat? Ganyan. Ano ba yung mo? Gusto mo ba makapag-produce lang ng physical copies? Depende sa mo yun eh. Depende sa goal mo talaga eh. Oo. Kasi tayo nasa panahon nagsimula tayo na hindi pa uso yung web. Pero ako, ini-imagine ko yung sarili ko na kung ako ngayon bago pa lang. Tingin ko ang una kong ilalabas web. Kasi ang goal ko noon nung nagsimula akong mag-comics is to share my story to as many people as possible. Yun yung goal ko noon. So kung with that logic, parang ang pinakamagandang option is to yun nga sa web muna. Yung web no. Pero hindi ko rin yun na rin yung maganda, kasi yung trend na nga ngayon, well, hindi naman trend, pero yung parang format na nakikita ko, lalo din sa mga bago, medyo parang webtoon na yung dating. So parang in print, alam mo na galing siya sa web before nila i-print. So pag malalaki yung letters, isang yan. Hindi lang, yung layout itself mismo yung nakikita ko eh. Iba naman, syempre pag text, naman yun, madali naman ding given na rin. Pero yung layout mismo, doon mo makikita na nagaya siya sa web. So nag-a-adapt na sila sa ganun. May yung mga bagong creators, nag-a-adapt na sila para flexible from print to web. So kung kaya nila na ganun, may knowledge sila sa pagla-layout, yun, maganda, magkaroon din sila ng knowledge din sa pag-layout. Layout nila from both, di ba? Maging dynamic yung magkaiba eh. Magkaiba. Sobrang magkaiba nung scroll to yung traditional. Nakikita ko, lalo na nung Comic-Con, may mga nakita kong mga parang base sa mga webtoon naman pa na naka-print. Iba talaga yung itsura ng pages. Pero ang ganda tignan kasi maganda. Parang yung pagkaka-layout niya, mararamdaman mo pa rin yung flow ng story. Pero pag view mo siya sa web, iba din yung dating. Pero na-adapt nila into so ayos din. Interesting enough yun nga, parang yung, di ba, ibang mga parang ibang mga tumitingin, parang nagpo-prospect sa ibang mga Atomos works. Parang sabi nga namin, yung ibang araw, okay nga rin yung pagkaka-layout ng mga books.
May tipong yung parang print siya, design siya for print, pero kapag kinanslate mo raw siya sa as a vertical scrolling na na webcomic, parang ang ganda pa rin daw siyang tinat at may make sense pa rin daw yung flow. Kasi ang naging kumbaga, yun nga, yung maganda daw kasi parang susubong mag-hybridize na between ng print tsaka na-invest na, di ba, nasa tayo sa tradition, di ba, ng kapag na ang pag-placement mo ng mga dialogue boxes, mga speech bubbles ay, di ba, left to right o right to left, depende kung manga o western ginagawa mo. Pero kung bang iba ginagawa nila, medyo mindful sila na yung pagkaka-place ng mga dialogue, mga speech bubbles sila, vertical, may pagka-vertical yung flow niya. So, I guess pwede subukan siguro yun, try natin maghirap ng parang yung layout na, yun nga, maganda siya sa print, pero yun nga, kapag ginawa siyang vertical scrolling, maganda rin siya kapag Mahirap yun. Kailangan ng yun, experience para magawa mo yun. Oo. Pero it takes real experience talaga at practice. Pero yun nga, may nagsabi nga na may success, yung ilang titles at almost successfully nagawa yun. So it's possible. Ang isa sa mga best example niyan yung yung mga tawag dito, yung mga printed yung mga printed books ng maganda yung transition niya from web to print. Ayun. So baka magtampo na kasama ko sa Pulsar. Lagi kong bukang bibig yung Kudlis kasi agree naman sila, si Kudlis yung pinaka-stable sa lahat ng mga ngayon, sa mga platform. Alam mo, nagigilty ako sa kanila. Nagigilty ako kasi lumapit sila sa akin dati. Tapos hindi ako pumayag pero pandemic pa yun pandemic pa yun. Hindi ko alam. Pero sabi nila Mick, dahil hindi tayo pinagbigyan ni Mick, gagawin namin ang lahat para maging successful yung Kudlis. Then wala namang kasi pandemic kasi yun. Ay, alam ko walang Kudlis, no? Hindi ko naman din alam gagawin ko pa dun sa maghilam that time. So hindi ako nakapag-commit kasi sabi ko parang wala pa naman ako masyadong balak nun. Yeah. Pero open pa naman ako, Kudlis. Lapit lang kayo ulit sa akin. Kudlis, baka naman, Kudlis. I-acknowledge natin yung mga mga nakikipag-participate nating mga viewers, si May Pantila Villarreal. Oo. Mas okay sana print kung kagaya ng shonen, pero more on digital na kasi ngayon. Sabi ni Toby, yan ang problema ko ngayon. Originally web lang, pero landed a publisher, now have to redo so many pages. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Kapag design siya for vertical scrolling, kapag itatranslate mo siya sa printed, kailangan mong mag-redraw, kailangan mong mag-relayout. Tinanong ko si Tepay, yung duty ka ba printed? Sobrang dami niyang ni-redraw dahil nga hindi siya nagtatranslate ng maayos sa Sabi ni Ray, print format for me because I want the real book experience. The texture and smell of paper is a real experience. Yan. Yan yung sinasabi ng mga mga generation natin, di ba? Lumaki tayo sa printed materials eh. Pero magugulat ka, may mga younger pa rin na gustong magbasa ng comics. Nung nakita ko yan sa PBF. Maraming bata na tumitingin ng comics din. So, ayun lang. Medyo ang naging challenge lang talaga is yung price point naman. Parang yun yung Sabi ni May, una web tapos collection items yung print. Yeah. Sabi ni Mau, I go both web and print pero I prefer more yung print. Pag unang tingin mo sa gawa ni Mau, talaga siya, originally designed for web. Kasi lalaki ng niya ang lalaki ng yung text niya. Parang pang talaga, made for smaller screens. So yun yung ko. Kasi sa din nag-upload din dati si Mau sa Webtoon tsaka sa Tapas. So yun yung mga una kong nakasama sa webcom din dati. Ayan, sabi ni Joe Doe, for me, I'll take consideration din dun sa trip ng followers and readers. Sabi ni Mau, my comics before na printed like likha mo na nakaka-webtoon format.
Yan, naka-webtoon format pero na-print. Tama ba? Si Nino, yung isang kasama namin, si Nino Mejia sa KMX, may ni-release siyang limited edition dati na comics, yung inano niya sa parang entry niya sa contest No Sleep yun eh. So yung gumawa siya ng printed version ng comics na yun, na webtoon. Parang ang tawag nga namin doon offline webtoon kasi naka-print siya. Pero vertical yung yung format niya. So para siyang lengthwise na pad paper yung style niya. Parang listahan ng utang, parang ganun. Yung format parang wetting pahaba siya na vertical. So parang kinuha niya talaga yung yung format nung screen. Yeah, pero mahirap yun eh, yung ganung format. Nga, parang nangamote nga daw siya sa paggawa nun. So nagawa lang niya yata mga 5 printed copies or 10 yata yun. Tapos kapag na-pick up ka pa ng mga halimbawa nagustuhan na yung comics mo, na-pick up ka ng publisher, i-require ka nila na sumunod ka dun sa 6 by 9 na format kasi nga mahirap i-print yung ibang size ng papel. Kaya kailangan willing kang baguhin yung format ng panels mo. Kaya maganda, thankfully may digital kasi mas pinapadali yung process. Sabi ni Toby, print ang dream ko para I can give a copy to my mom to display on her shelf. Pero web yung na-explore ko talaga even back when I did my first book at hindi pa sikat webcomics noon, early 2000 sa GeoCities pa yun. Yan, GeoCities, sobrang classic. Sana alam pa ng mga kids yun. Oo. Kids will never know. Nabutan mo ba yun, Mick? Di ba Oo naman. GeoCities. Netscape Navigator pa yung ginagamit na internet browser. Netscape. Pa. Tapos, meron pa yung tripod. Yung mga free web host dati. EDSA Mail. Yan. MLRC, yung chat. Bago pa yung anong tawag doon yung ginagamit ngayon? Yung yung group chat na uso. Telegram. Ayun. Okay, so marami tayong napag-usapan. Balik tayo sa topic. Doon sa ginawa mo, GN, yung Cyber Goddess, na-rebrand mo as Amethyst Legends. Bakit mo kailangang mag-rebrand? Kasi parang medyo nung time na ginagawa ko yung Cyber Goddess Reforce, nung tinatapos ko na yung book 2, magsisimula na ako sa book 3. Actually, tapos na yung book 2 niyan. Nung book 3 na, medyo bumangga na ako sa pader. Medyo, wala nang gumagana sa wala na ako maisip na paano may develop yung story. Paano siya mabigyan ng satisfying na ending. Kasi dapat trilogy siya. So, ayun, nagkaroon ako ng break from creating nung humingi sa akin ng favor si Julius gawin yung Home Amidst the Stars, yung isekai contest entry nila na ako mag-letters and everything. So, pati sa layout and print. Parang parang nakursunadahan ko yung story. Sabi ko, Julius, pwede ko bang gawa ng parang story based on this title, or kung pwede ko bang i-integrate siya sa sa Cyber Goddess Reforce. So ayun, from there back and forth kami Julius na parang parang crossover ganyan. So yun, essentially it's a crossover. So paano kailangan mabigyan ng fruition ng dahilan paano nag-crossover. So easy fix, multiverse. So parang
pero habang tumatakbo yung story, parang iniisip ko, hindi parang lazy writing yung multiverse eh. So habang inaano ko, di sabi ko sige, parang Julius, gawin ko kayang medyo parang tell me about Colin stuff. Iaano ko siya sa lore ng Atomo, sa existing lore. So, yeah, back and forth yung usapan namin. Then, parang hindi na tumutugma yung in the end, yung nagawa namin story, hindi na siya tumutugma sa title na Cyber Goddess Rape Force. At the same time, parang ayokong masyadong gusto ko ng title na medyo gender neutral kasi baka mamaya parang magkaroon ng ibang impression pag Cyber Goddess. So, ayun, konsulta ulit sa Gemini, Google Gemini. Ang unang sinuggest, Amethyst Legends. Yung Amethyst kasi unang-una yung majority ng color scheme ko sa comics sa violet purple. So, yung Amethyst kasi purple din. So, yung Amethyst City, yung setting kasi ng comics ko, yung Metro Manila, ginawang Amethyst City in the future. So, yun yung nangyari doon, parang nagkaroon ng parang apocalyptic event, extinction event. Tapos yung ni-rebuild yung Metro Manila as Amethyst City. Doon na yun. May kinalaman kasi yun sa parang purple gem nilang na-discover sa So, doon sa comics na yun, kaya naging Amethyst Legends. Yun na lang, yun yung parang naisip kong title na hindi siya naglilin sa isang gender. Tapos although yung characters niya karamihan puro babae, pero at least at the same time magkaroon ng yun nga, gender neutral appeal na baka isipin pang babae itong comics na to, ganyan. Ayun, at the same time medyo mas nabigyan ko ng yung story kasi yun nga, yung limitations na inimpose ni Julius kasi characters niya yung ibang nandun eh. So crossover siya. So I have to confirm sa mga limitations na yun na pwede ko bang gawin dito. Bago ako mag-decide na pwede ko bang hubaran ng konti itong character mo. Ayan, mapupunit lang yung damit sa ganyan, parang kasi fire mage siya, o pwedeng may chance na masunog, alam mo na, parang konting fan service lang. So doon na naisipan ni Julius, at the same time, ilabas yung dark matter ng Atomos. Na ewan ko kung kailangan ba namin sabihin ngayon. Pero since andyan na, parang preparing for 2025, yun nga, parang first, so bale yung book na ginagawa ko, hindi lang for mixed comics, it's also an Atomos title. It's a part siya ng lore. So ang pinili kong timeline is yung future tsaka yung early fantasy era ng mundo ni Julius. Para hindi siya kasi meron na siyang nakaset na lore eh. So kailangan kong pumili sa timeline na yun para hindi siya mag-conflict sa mga nakaset na. So, yun yung kailangan ko. Yun yung kinaganda doon. Mas nakapag-develop ako ng story na maayos dahil sa limitations na inimpose ni Julius. So maganda rin yung may creative limitations ka kasi parang doon mo mas na-explore kung ano yung mga pwede mong gawin. Kasi si Jerome kasi yung yung proponent yun nga, yung creativity by restrictions na tinatawag. Kasi pag sabihin mo, gawa ka ng comics. Diba? Anong gawin ko? Ang topic, blah blah blah, such. Tapos pinid mo siya ng ilang mga ideas. Kasi ganito na. Sabihin natin, limit natin sa PG-13. Tapos dapat yung limit nung dapat yung setting, ito blah blah blah. So kumbaga habang nanarrow down yung mga options mo, mas nakapag-isip ka nga actually dun sa sa pwede mo magawin at mga options na gawin mo. Actually yun din in-observe ni Capo Max dun sa ginagawa sa Galaxy Agent na yun nga. Bigyan talaga namin siya ng talagang ng restrictions talaga sa mga pwede niyang gawin. Yun nga, nakadalawang books na siya.
Yeah. Mula doon sa restrictions na yun. Ayan, si Book 2, ayan. Book 2. Bilang ko na siya. Gunless Agent, Book 2. Pero yun nga, yan. Tapos yun, binanggit na nga rin lang ni GN yung Dark Matter na imprint. Kasi diba nga, si Atomos, diba, tinatarget si diba namin, PG-13, diba? Pero kasi, for example, siguro may mga ibang topics, ibang stories na, na yung mga depictions, hindi siya papasok sa, sa PG-13 na restrictions. Yan. So, kaya si Dark Matter, siya yung parang sabi natin, R13 to R16 na variant ng mga Atomos titles. So, compatible pa rin siya sa Atomos lore. Pero kumbaga, medyo nilusin namin ibang mga restrictions. Pero kumbaga, syempre may mga restrictions pa rin. Kasi baka di kami abot sa tipong R18 na level na projects. Tapos yun nga, hindi namin ipaprioritize si Dark Matter na same way na kumbaga yung mga hindi pinprioritize, for example, yung mga Dark Horse titles ni Marvel Disney, ng mga na kasi ba yung mga idea na hindi pa priority yung mga mature mo ng mga ng mga titles. Kasi siyempre ang target pa rin kasi siyempre ng Atomos ay science education pa rin primarily, na ang target pa rin siyempre maging accessible siya to as many people as possible. So kumbaga hanggang sa PG-13 pa rin yung magiging ng mainline. Pero moving forward, yun nga, nag-anticipate na kami na baka may mga ibang mga stories na baka mas kailangan talaga mag-loosen restrictions. Kaya doon papasok yung Dark Matter. Yeah. Sobrang prolific nitong mga to, comics people. To si Mick, si Mick, si Julius, saka si GN. Hindi, I mean, marami kayong nailalabas na mga titles. Kaya, comics people, i-follow natin yung mga gawa ng mga to. Kasi sobrang dami namin. Actually, pati ako yung pare-quiz, may mga libro din ako. So, but it's not about me. May i-share ka ba, Joe? Yes, GN? Pakita ko lang yung preview ng Oh, wait. Paano ba to? Paano ibahin yung window? Sige. Yun. Yan, habang hinahanap ni GN yung kanyang mahiwagang isi-share. Julius, saan pwedeng i-follow ang Pulsar Press Comics? Atomos, si Mix. Pulsar, yun nga, hanapin sa Facebook, sa Instagram, Pulsar Press Comics. Tapos, yun nga, at Pulsar Press Comics buo, Pulsar Press Comics yung hanapin sa FB at IG. Same din naman sa Atomos na ito, may Atomos.comics. Ito yung ihanapin na sa FB at IG. Tapos, yun nga, tapos since... Go ahead. Since consortium naman kami ng iba't ibang mga creators, follow na nila, for example, kay Mauno Sekai, yung sa KMX, kay Raiko Sen, sa Rainbow Pages. Kasi yun nga, kasi Pulsar nga kasi consortium siya ng iba't iba talaga ng mga art groups at mga individual artists. Yeah. Ayun yung yan yung cover ng ng upcoming title namin. So yan yung pangalan ng first episode. So parang siya, play on the poster ng Wicked. Yung bumubulong. Kasi nakita ko, na notice ko nga pala parang pwede kong i-spoof yung story niya. So kaya yan yung title, Hijack. Ayan. So, ayun. Thank you for sharing, GN. Okay, ang bilis ng oras, na tayo, 1 hour, 8 minutes. Sobrang, GN, saan ka pwedeng i-follow yung mga works mo? Saan pwedeng makita? And invite mo yung comics people natin para mabili nila. So, sa IG, kasi madami kong hawak na pages, yung Pulsar Press, yung IP namin na isa, yung sciencesorcery.ph. Yun, parang about naman sa mga science fantasy stories yun. Tapos parang siya, collaborative brand siya. So pwede mga crossover, basta yung mga crossover na science fantasy ang tema, doon namin ipapasok within our circle sa Pulsar Press. Tapos si Amethyst Legends, yan yung 3 pages na minamanage ko ngayon. Si Amethyst Legends kasi yung Facebook page niya hindi ko pa ma-rename. So sa 28 ko pa siya pwedeng baguhin. So yung Facebook name niya
sa page is Amethyst Goddess. So, ayan. Pero ayan yung main page namin sa to follow. Yan yung main accounts to follow. Facebook and IG, Pulsar Press Comics. Isang diretso lang. Ayan. Yan yung mga characters namin. Yan. Thank you very much, GN. Thank you, Mick. Thank you, Julius. Salamat sa lahat ng mga nanood dito sa live natin. Support local comics and kita-kits tayo sa mga susunod na Indie Comics Podcast episode. Please like and subscribe kapag sa YouTube kayo nanonood. Ayan. Thank you very much, comics people. Any final words, Julius, Mick, GN? See you next year. Oo nga, Merry Christmas, Happy Holidays. Merry Christmas, Happy Holidays, and yun nga, support local comics. Yun nga, nakalatag na yung mga schedules niya at least ni Comic at saka ni 7 Days nakalatag na sa pero kailangan sila mga conventions na pwedeng pumunta. So check nyo lang sa mga websites ni Comic sa page na Comic ni 7 Days. And dito si Comic Con at Super Manila. Check lang na syempre yung mga dating na mga schedules para for example, gusto na bumili ng mga books, gusto na dumayo dun sa pag-mingle sa mga creators. Yun, the best place would be talaga, comics conventions talaga. Okay. Thank you very much, comics people. Until Night, next time. everyone. Bye-bye.